Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak sa kapanahunan ng Pasko ay nagpapaalala sa ating isinilang ang tagapagligtas sa isang pamilya upang muli tayong mailapit sa Ama na pabilang ang anak ng Diyos sa mag-anak ng sangkatauhan. Naging lubos ang kanyang pagpapakatao sa pag-ibig at pangangalaga nina Maria at Jose. Pagpalain nawa ng Diyos ang sari-sarili nating mga pamilya tungo sa pagtataguyod at pangangalaga ng ating simbahan at lipunan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. Ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, magpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaunmanhin kayo at magpatawaran. Kung may nanakit kayo sa isa't isa, pinapatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghahariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo. Sapagkat ang kapayapaan, kaloob ni Kristo, ang dahilan kaya kayo tinawag, upang ang dahilan maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi, ninyong mabuti sa inyong isip, at alahanin kayo ay magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos, at anumang gagawin ninyo, maging salita o sa gawa, gagawin ninyo ang lahat ng pangalan ng Panginoong Yesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong magulang, sapagkat kinalagyan yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa.
Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwi kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng maligayang Pasko. Yan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pasko pa din po. No? Hindi ibig sabihin, tapos na ang December 25, tapos na rin ang Pasko. Hindi po. Pasko pa rin po. Kapanahunan pa rin ng Kapaskuhan. Pero, ngayong araw na ito, atin namang ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak. Banal na mag-anak. Ang ating mga pagbasa ngayon ang magpapakita at magtuturo sa atin kung paano maging banal katulad ng mag-anak na sina Jose, Maria, at Jesus. Gamitin natin yung kwento sa Ebanghelyo kung paano ipinamalas ng mag-anak ang pagiging banal. Kinuwento ni San Lucas sa ating Ebanghelyo ang pagdadala nina Maria at Jose kay Jesus sa templo dahil pista ito ng Paskwa noon. Ayon sa batas, 13 taong gulang dapat ang isang anak na lalaki bago ito makasama sa pagsamba sa templo. Ngunit noong panahong iyon, ayon kay San Lucas, sinabi ng kwento, 12 taon pa lang si Jesus. Pero dapat 13 ang pwedeng makasama para sumamba. Siguro, ito yung dahilan kaya napahiwalay si Jesus kina Maria at Jose. Dahil siguro, hindi pa siya pwedeng makapasok sa templo at makasamba dahil wala pa siyang edad na 13. Siguro, kaya siya naiwan muna sa labas. Pakiwari ko lang po ito. Hula ko lang ito. Kasi ayon sa batas, dapat 13
13 taong gulang. Pero ganun pa man, ipinapakita na sa murang edad, dinadala na nina Maria at Jose si Jesus sa simbahan. Di ba? Ganon din naman tayo, no? Yung mga anak, mga bata, wala pa naman talaga silang nalalaman o hindi pa naman talaga nila naiintindihan ang pagsisimba. Pero dinadala na natin, binibit-bit na natin, sinasama na natin sa simbahan. Ito ang isang dahilan kung kaya't banal ang mag-anak. Dahil malapit sila sa Diyos. Sabihin nyo nga po, malapit sa Diyos. Ang pagpunta sa simbahan ay isang paraan upang maging malapit sa Diyos. Kung kaya't, mga magulang, dapat po dinadala ninyo ang inyong mga anak sa simbahan. O baka naman, ang mga magulang hindi kasi nagsisimba. Alam niyo po, talaga naman, hindi pa naiintindihan ng bata. Pero kung nakasanayan niya ang pagsisimba, kung makalakihan niya ang pagpunta sa simbahan, paglaki niya, pag naiintindihan na niya ang lahat, titimo ito sa kanya. Mas mapapahalagahan niya ang pagdadalang ito, ang pagiging malapit sa Diyos. Malapit sa Diyos, ito ang dahilan kaya banal ang mag-anak. Ituloy po natin yung kwento. Nang pauwi na sina Maria at Jose, akala nila'y kasama nila si Jesus o kasama ni Jesus ang kanilang mga kasamahan. Sigurado, hindi lang sina Maria at Jose ang nagpunta sa templo. May kasama pa silang iba, maaaring kaibigan o maaaring kamag-anak. Kaya nga ayon sa ating ebanghelyo, sinabi ni San Lucas, ipinagtanong nila sa kanilang kamag-anak kung nasaan si Jesus. Ngunit, nang makarating sila sa kanilang bahay, doon lang nila nalaman na wala pala si Jesus. Matapos ang maghapong pagdalakbay, doon lang nila napagtanto na hindi pala nila kasamang umuwi si Jesus. 3 araw nilang hinanap si Jesus. Sa loob ng 3 araw na yon, marahil magkakahalong pag-alala, takot, konsume, inis. Marahil meron ding galit ang naramdaman nina Maria at Jose. Sa huli, nakita nila si Jesus nasa templo, nakikipagtanungan sa mga guro ng batas. Dito, ipinapakita na sa gitna ng magkakahalong pakiramdam, sina Maria at Jose ay naging mahinahon. Naging mahinahon. Sa halip na nagalit, sa halip na nainis, si Maria nagtanong kay Jesus, "Anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin?" Siguro, kung iba lang yon, binugbog na si Jesus. Siguro kung iba lang yon, katakot-takot na mura ang aabuti ni Jesus. O hindi ba? Yung mga anak lang ninyo,
Hindi umuwi lang ng oras. 'Di ba? Nasa kanto na, may dala ka ng patpat. Oh, pababa pa lang ng jeep, pinagmumura mo na. 'Di ba? Ito, 3 araw na nag-aalala, 3 araw na naiinis, 3 araw na hindi alam kung nasaan si Jesus. Pero nang makita si Jesus, nagtanong lang si Maria. 'Di ba? Kakaibang kahinahunan ang mairon si Maria. Ang galit, pagkainis, konsume, ay ilan lang sa mga negatibong pakiramdam na siyang nagdadala sa tao para makagawa ng masama. Ang dali naman talagang mamalo kung ikaw ay galit na galit. Ang daling magmura kung ikaw ay naiinis. Ang daling mangurot. Ang daling magsalita ng hindi maganda kapag ikaw ay may negatibong nararamdaman. Kaya naman, ang kahinahunan, ang pumipigil o umaawat sa tao para kumilos ng may kasamaan. Ang kahinahunan, ang umaawat sa tao para wag makagawa ng kasamaan. Nagawa ito ni Maria at Jose dahil sila ay nakipag-usap o nagtanong kay Jesus sa halip na binunton ang masamang nararamdaman. Magandang matuto. Ano po? Kapag may nararamdamang hindi maganda, kapag mayroong inis o galit, huwag magpadalos-dalos. Maghunos dili. Magtanong ka muna. Alamin mo muna. Kausapin mo muna bago ka magngit-ngit. Bago ka magmura, tanungin mo muna. Linawin mo muna. Baka naman mali ang iyong nararamdaman. Ito yung kailangan natin, yung kahinahunan para wag tayong makagawa ng mali. Minsan kasi, nagpapadalos-dalos tayo. Nagpapadaloy tayo sa ating emosyon. Meron lang mga ilangan, kahit wala tayo, ipangungutang. Di ba? Magpaano muna? No? Tignan mo muna. Bago ka makagawa ng maling desisyon, bago ka mabaon sa utang, maghunos dili. Kung ikaw ay nagagalit sa iyong anak, bago mo ibuga ang iyong galit, tanungin mo muna, totoo ba ito, anak? Anak, bakit mo ito ginawa? Para sa ganon, bago ka mamalo, bago ka makapagmura, malinawan ka na muna. Panghuli, banal ang mag-anak dahil sila ay gumawa ng mabuti. Matapos matagpuan si Jesus at magbalik sa Nazaret na kanilang bayan, sinabi ni San Lucas na si Jesus ay naging masunuring anak. Matapos ang insidente na magalit o makaramdam ng inis, ang ina, si Jesus, ay naging masunuring anak. Siguro, naramdaman ni Jesus yung sakit sa loob ng kanyang mga magulang sa paghahanap sa kanya. Siguro, nakita ni Jesus kung gaano nasaktan ang kanyang ina. Kaya sa huli, naging masunurin siyang anak. Ganito din yung sinasabi sa atin ng ating una at ikalawang pagbasa, ang maging mabuti. At wala tayong ibang basihan ng kabutihan, kundi kung ano ang kalugod-lugod
sa Diyos. Ito ang basihan ng kabutihan, ang pagiging kalugod-lugod sa Diyos. Tatlong bagay ang naipamalas, naipakita at nais ituro ng banal na mag-anak para maging banal. Una, ang pagiging malapit sa Diyos. Pangalawa, ang pagiging mahinahon. At pangatlo, ang pagiging mabuti. Tatlong katangian ng pagiging banal. Lahat ito, mga pangontra sa kasamaan at daan tungo sa kabanalan. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinapos sa krus, namatay, ilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos, nating Ama, sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Gayon din, sama-sama tayong dumulog sa Kanya para sa ating mga natatanging kahilingan. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakano, religyoso at religyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan, itaguyod ang kapayapaan at ang dignidad ng buhay at pamilya na patuloy na apektuhan ng kawalan ng katarungan at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagdudurusang pamilya dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng abuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan at suportahan nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan, ang kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan nang sa gayoy tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kapanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, palo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Bunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan, namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Sitayo ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Babasbasan po natin ang mga pamilya o mag-anak na naririto ngayon. Magsiyuko po ang mga pamilya. Yuko, hindi po upo. Yuko lang. Bow your heads. Yan. Magsiyuko po ang mga mag-anak at pamilya na nariritong sama-samang nagsisimba. O Panginoong Diyos, kasihan ng iyong mga biyaya, ang mga mag-anak na naririto na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin ng iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno, itaas po natin yung mga larawan ng Poong Yesus Nazareno at ng mahal na Birhen para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos.